So, kamusta naman ang mga gabi nyo, mga bata? Kamusta ang mga gabi nyo, guys? Okay lang ba? Okay lang ba tayo dyan? Gusto ko lang sana na sabihin sa inyo na kapag nakita nyo na naglalatik-latik na ako dito, nagpapawis-pawis kumbaga, intindihin nyo na lang po kasi mainit po dito. Mainit dito sa sa pwesto ko ngayon kasi pinatay ko yung electric. Ang ingay, no? Kaya medyo yan, maglalatik-latik tayo hanggang sa matapos tong episode na to. And anyway, welcome nga pala sa pagbabalik nyo sa panonood sa akin, guys. At gusto ko lang malaman nyo sa mga bagong mga nanonood sa akin, briefing ko lang kayo, no? Hindi po ako magkukwento po ako ng nakakatakot, at the same time magpapatawa din po ako, syempre. Kasi ayoko naman sabay-sabay tayo mag-collapse habang natatakot, di ba? Syempre magpapatawa tayo para hindi halatang natatakot din ako. So simulan na natin ang episode na to. Takot, kaba, kilabot, mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan, mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan, at mga pangyayaring sadyang kahirap paniwalaan. Sa episode na to, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga zoners natin na nakaranas ng kahindik-hindik na kababalaghan dito sa J-Zone Spooky Files. At welcome nga ulit sa pagbabalik, guys. Alam nyo, na-miss ko talaga to. Baka sabi ng miss, no? Taga lang, naglalatik talaga ako ngayon eh. Basahin na natin ang unang istorya sa episode na to. Hi, gusto ko lang mag-share about sa first experience ko na makakita ng multo. Actually, matatakotin ako, pero hindi talaga ako naniniwala sa mga multo. So ito na nga, alas 4 siguro ng hapon nang mangyari yun. Nakasanayan namin magkakapatid na nasa labas pa ganong oras dahil nga mga bata pa kami that time, at yung street namin na yun is magkakasundo ang mga tao. Buti pa sa street nyo magkakasundo yung tao. Sa amin hindi. Araw-araw naglalaro tuwing hapon. Yung mama ko naman, nasa kapitbahay namin nakikipagkwentuhan. Yung papa ko nag-work as a tricycle driver. Yung ate ko nandun sa tropa niya sa dulo ng street. Yung dalawang lalaki na kapatid ko naglalaro sa kalsada. In short, walang natirang tao sa bahay namin. Nagkakayayaan na magmerienda yung mama ko at yung kachismisan niya. Ba't kanina kausap lang? Ba't ngayon kachismisan? Ayun na, binabasa ko yung sinabi ni Sender. Mamaya pagbintangan niyo ako na nagkayayaan na magmerienda yung mama ko at yung kachismisan niya na bumili kami ng tinapay. Dun pa sa kabilang street kasama ko si ate. Itago ko na lang sa pangalang na Chloe siguro. Dun kami bumili
kasi yung tindahan malapit sa amin puro langgam yung tinapay. Nanira po. Nang makabili na kami ng tinapay, saktong napadaan kami sa bahay namin. Kitang kita ng dalawa kong mata na pumasok yung babae na mahaba ang buhok at nakaitim na damit dun sa terrace. Pagpasok niya sa pintuan, binuhay niya yung ilaw. Kitang kita ko yung ginawa niyang yun kasi katapat lang nun yung bintana namin. Tapos bigla siyang tumingin sa gawin namin that time. Nagka eye to eye contact pa kami. Medyo malayo yung bahay namin sa kalsada kaya di ko maaninag siya masyado. Pero nagkatinginan talaga kami. Tapos bigla siyang dumiretso pagpasok sa kwarto. Sabi ko kay Ate Chloe, "Ate, andito pala si Mama, umuwi na muna ako." Di ko na siya hinintay magsalita. Agad akong tumakbo sa gate namin. Medyo mahirap pa yung buksan dahil yung lock nasa taas. Nung mabuksan ko na agad akong tumakbo papasok sa loob ng bahay. Tawag ako ng tawag ng ma. Pagtingin ko sa ilaw, bukas naman. Nilibot ko din yung paningin ko sa loob ng bahay kasi sobrang tahimik talaga. Nakailang tawag ako ng mama hanggang sa napatitig ako sa kwarto. Funny thing, mahaba ang buhok ni mama pero hindi ko napansin yung naka-black ba si mama. Yung ate ko ba nakaitim din? Doon lang ako napaisip kaso kung si mama yun, bakit di siya sumasagot? Sa sobrang kaba ko, hindi ko na naisipan na pumasok sa kwarto. Nagtaasan na yung balahibo ko at tumakbo na ako palabas ng bahay. Mangiyak-iyak na ako kasi yung lock ng gate ang taas. Nang makalabas na ako, diretso ako nung nasaan si mama. Pagdating ko doon, mangiyak-ngiyak ako habang nagkukwento sa kanila. Sabi pa ni Ate Chloe, nakita niya din daw yun. Kung hindi daw yun si mama, sino daw yun? Naging maingay yung kwento na yun sa street namin. May nakapagsabi pa na madaling araw may nakikita sa bubong namin na nagwawalis na babaeng nakaitim. Which is, yun na siguro yung nakita ko. May nakapagsabi din sa amin na may ni-salvage daw na babae sa likod ng bahay namin. Dun sa may bodega kaya iba yung na-feel namin dun. Ayun na pala yun. Ang sa akin lang, bakit sa akin pa siya nagpakita? Bakit Black Lady agad una kong nakita? Mabuti lang hindi na rin kami nagtagal sa bahay na yun. Lumipat na kami ng province pero di ko inaasahan na doon pala mag-start yung makikita na ako ng ghost at makaramdam. Ayun lang, pag sinipag kwento ko na lang, yung iba pag scary moments ko. Thank you from Shine. Ang init na.
Naglalagkit na ako Like kayo guys kung gusto niyo ng electric fan. Hello, I'm V and I would like to share one of the most gruesome things my eyes witnessed. It was paused for a short time back then, but everything was deleted. So for my safety, baka kasuhan ako or whatsoever, I will omit important details. Please hide my identity, Jason. Okay. Pauwi na ako noon from gala sa bahay ng friend ko at sakay ako ay jeep. Ano to? Ito yung sinulat niya. Pauwi na ako noon from gala sa bahay ng friend ko at sakay ko ay jeep. Sakay niya yung jeep o nakasakay siya sa jeep? Well, anyway. Gusto ko sanang umidlip but nung tinatahak na namin yung daan pataas, nagkagulo ang mga pasahero at lahat sila ay tumingin sa labas. Feeling alarmed, tumingin rin ako sa labas kung anong meron. Ang mga tao rin sa labas ay nagkakagulo. Lahat sila tumingin sa itaas. Inilibot ko ang aking mata and there I saw two men hanging from their lives. Isa ay nakalambitin na at ang isa na may hawak-hawak ang kanyang kasamang nakalambitin at pilit hinihila. Ngunit siya rin ay nasa critical na kalagayan. Maya't maya pa ay napasigaw ang lahat. The two men fell to their death. Yung isa nahulog hanggang sa lupa at ang isa naman sumabit at natusok sa tubo. Blood and flesh splattered everywhere. On that day, the accident was the talk on social media in our area. One worker of that building caught on cam and uploaded it. And I saw the condition of the man that fell to the ground. The body crushed, skull cracked open, brain mushed and splattered. Napagalaman ko rin na magkapatid ang dalawang namatay. And then everything went silent. The videos were deleted and it wasn't even covered on news. One night, biglang nagsuspend ang kanilang supervisor. Nagtaka ang lahat. They were instructed na overtime sila that day. Napagalaman na may nakitang dalawang San Telmo ang kanilang supervisor. And binabuti niyang isuspend ang kanilang trabaho to avoid further accidents. They believe it was the two deceased worker who died a gruesome death. People believe that building was now cursed and maraming nagawol at umuwi sa kanilang probinsya, fearing they will come next. May their souls find the peace that they deserve. From V. Let's dig into our next story. Elementary ako that time. Ang sarap ng tulog namin kasama ko, mga auntie ko at
lolo at lola sa bahay nila. Around 1 AM, biglang nagising isang auntie ko at may naglalakad daw sa bubong ng bahay kaya ginising niya kaming lahat. At pagkagising namin, narinig nga namin na may naglalakad sa bubong at take note, ang bigat-bigat ng apak nila sa bubong, yung akalain mo na may mabibigat sila na dala. Yes, sila means two. Sa huli nalaman nyo bakit nasabi ko na two. Okay. Tumawag na ng mga pulis ang kamag-anak namin kasi di namin alam kung tao ba yun or ano yung nasa bubong. Then si tatay ko nagpasa siya na umakyat sa bubong para malaman kung ano ba yun. May dala siyang na air gun, uso pa air gun nun, at sa pag-akyat niya nagtaka siya bakit ang nakita niya sa bubong ay pusa na naglalaro. So wala siyang nakita sa bubong kung ano yung naglalakad na napakabigat ng mga apak. At sa bandang malapit sa palaisdahan namin, yung lolo ko may nakita na dalawang lalaki, mga nakaubad. Grabe. Bastos pala nito. Kinausap niya dahil akala niya yung dalawang uncle ko yon. Sabi daw niya, bakit nandito kayo? Di daw siya pinapansin at di sumagot yung dalawang lalaki. Lumakad lang daw to palayo, papunta sa dagat, tawid nun mga bahayan na mga squatter na karamihan mga galing Visayas. So ending, wala kami nakita or nahuli kung ano man yung naglalakad sa bubong na sobrang bigat ng mga apak. Kahit mga pulis walang nakita. Then kinabukasan, nabalitaan namin yung dalawang kamag-anak namin na mga buntis, mga nakunan sila, namatay anak nila while nasa sinapupunan. And yun yung alam namin, inaswang sila at yung naglalakad na mabigat sa bubong at pusa na naglalaro sa bubong at dalawang lalaki na nakita ng lolo ko na nakahubad ay aswang. Dalawa sila at dalawa din kamag-anak namin sabay nakunan that time na yun. Alam mo, ang init na talaga. Tagaktak na yung pawis. Anyway, let's jump into our next story. Hello sa mga silent listener dito sa Spooky File Jazz Zone. I hope na mabasa mo ito. This is a true story. Nag-work ako sa isang company. Nangyari ito last year. Dito sa lugar namin ay laging binabaha lalo na pag tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, mabilis tumaas ang tubig. Inabot ako ng mahigit 1 oras sa biyahe dahil mataas ang tubig at ilan lang ang mataas na sasakyan na namamasada. May part din ng daan na hindi na kayang daanan ng sasakyan kaya kailangan ko pang sumakay ng bangka para makapasok sa work. May araw din na hindi ako makapasok dahil ilan lang yung namamasadang bangka at kailangan pang hintayin na makabalik para makasakay. Kaya nakiusap muna ako na mag-stay in muna sa warehouse pansamantala. Yung kaibigan ko ay nagtrabaho din sa warehouse bilang isang maintenance. Kaya may nakakasama din ako sa warehouse pag may
or pag nag-stay in ako. Pag out namin sa work ay pinagtutulungan na namin linisin yung warehouse. Yung kaibigan ko ang nagwawalis at ako naman nagmamap ng sahig. Pagkatapos namin maglinis ay pumunta ako ng CR sa labas ng office ng warehouse para maglaba ng PPE. Habang naglalaba ay naaninag ko na may siwang ng pinto ng CR na may pabalik-balik na naglalakad. Dalawa lang kami sa warehouse at yung kaibigan ko nasa loob ng office. Naisipan ko na buksan yung pintuan. Habang naglalaba ako, may naaninag akong bata na nasa likod ko. Tiles yung pader ng CR kaya maaninag yung reflection sa likod at nakabukas ang pinto ng CR. Hindi ko na pinansin at pagsampay ko ng damit ay pumasok na agad ako sa loob ng office. Pagpasok ko sa loob ng office ay nagtatakang tanong ng kasama ko kung saan ako galing. Dahil bago ko pumasok sa loob ng office ay nakita niya daw ako sa tapat ng pinto na pinaglalaruan yung map. Pero pagkatapos namin maglinis ay lumabas agad ako para maglaba. Hating gabi na ay may maririnig kaming nagtatakbuhan sa labas ng office. Inalakala namin na pusa lang yon pero nagdududa kami dahil kinakalabog na ang pader at dingding namin na may nagtatakbuhan sa hagdanan. Merong itaas yung warehouse kung saan nakalagay yung ibang gamit at yung hagdan ay gawa sa bakal. Kumuha agad ng flashlight ang kasama ko para tignan namin kung may ibang nakapasok sa loob ng warehouse. Pati sa taas tinignan namin pero wala kaming nakita. Isang gabi naman ay mag 2 AM na nang magising ako ay naisipan kong umihi na lang sa labas ng warehouse at sa harap ako dumaan. Pagpasok ko ay nagising din ang kasama ko at lumabas din siya. Pagpasok niya ay bumalik ulit siya sa pagtulog. Kinuumagahan ay naikwento niya sa amin na may lalaki daw kagabi sa labas at kinakabog ang pinto ng gate kaya sinilip niya ito. At paglabas niya ay walang ibang tao. Naisipan ng isa naming mga katrabaho na tignan ito sa CCTV. Nireview niya sa parehong oras na lumabas ako. Nagulat kami nung ako nang ang nakita tumayo para lumabas at ang kasama ko ay tulog pa rin. Pero ang alam namin ng kasama ko ay halos magkasabay lang kaming lumabas. Fast forward, yung kasama ko sa warehouse ay nag-resign at bumalik na sa dating ng trabaho. Hindi na din ako nag-stay in dahil mababa na din yung tubig at nakakadaan na ang mga sasakyan. Kinuhang maintenance ang pinsan ko sa warehouse. Tinanong ako ng mga kasama namin na mag-stay in na lang ulit para makatipid din sa pamasahe at may makasama naman ako. Sa unang araw ng pinsan ko sa warehouse ay okay naman daw pero may kita sa mata niya ang puyat. Kinabukasan ay dapat mag-stay in na din ako sa warehouse para may kasama na din siya pero wala pa akong dalang mga damit at uniforme na susuotin. Unang gabi niya doon sa warehouse ay nananaginip daw siya na tinatawag ng batang babae. Hating gabi nang magising siya ay laking gulat niya na nasa harap siya ng pinto.
Kinaumagahan ay naikwento niya sa amin yung nangyari. Sinubukan namin i-review sa CCTV. Nagulat kaming lahat nang biglang bumukas ang pinto sa office kung saan siya natutulog at siya ay naglalakad ng tulog habang papalapit sa pinto. Mag-stay in na din dapat ako kinabukasan at nakaayos na yung mga uniforme at gamit ko para may makasama na din siya doon sa warehouse. Pangalawang gabi ay nag-message siya sa akin habang naglilinis daw siya sa office ay may tumatawag sa pangalan niya. Hindi niya yun pinansin at tuloy lang sa paglilinis. Pumunta siya sa CR at biglang may kumalabog ng pinto. Sobrang lakas ay parang galit. Hindi niya ulit yon pinansin at pumasok ulit siya sa office para ituloy ang paglilinis. Habang naglilinis siya ay palakas ng palakas ang boses na tumatawag sa kanya. Nagulat siya nung may nakita siyang batang babae sa ilalim ng hagdan sa warehouse. Batang babae na namumula at nalilisik ang mga mata. Lumulutang sa hangin ang batang babae habang papalapit sa kanya. Tumawa ng malakas at tinawag ito. Sa sobrang takot niya ay kumaripas siya ng takbo. Yung batang babae ay tila nag-teleport sa harap niya at tumawa ng malakas. Kumaripas siya ng takbo palabas ng warehouse. Pero bumalik ito para isara yung pinto ng gate. Pero yung batang babae ay papalapit sa kanya habang nag-iiba-iba ng pwesto. Fast forward, mga ilang araw ay panggabi na ang pasok namin. Busy ang lahat sa kanya-kanya nilang trabaho. Kami ng katim ko ay nasa labas ng office nakapwesto. Hating gabi ay nakita kong muli ang batang babaeng pumasok ito sa CR. Sinundan ko ito at pagpasok ko ay nakita ko ang bakas ng kanyang paa. Nakita din yung bakas ng paa sa CR ng kasama ko. Lahat kami ay nakasapatos para hindi matakot ang mga kasama namin. Binuhusan namin ng sahig para mawala ang bakas ng paa sa CR. Meron din kaming mga katrabaho na nakikita doon at madalas iyon sa hagdan, pero sa katagalan ay nasasanay na din ang iba. Salamat sa pagbabasa. Medyo napahaba at magulo yung kwento. From Owen. Let's jump into our next story. Hi ka-spooky file, silent listener here. I just wanna share something about my nephew's experience. Nangyari ito noong year 2021. 4 years old ang pamangkin ko noon. Matagal ko nang napapansin na kada hapon sa tuwing naglalaro sa labas ng bahay namin yung pamangkin ko, may kinakausap siya na di ko nakikita pero baliwala lang. Para sa akin kasi baka normal lang yung ganyan kasi bata. Halos kada hapon siyang naglalaro sa labas at kada hapon din siyang may kausap. Kaya one time tinanong ko siya kung sino ang kausap niya. Ganito ang naging convo namin. Sabi ko, Loy, sinong kausap mo sa labas kanina? Sabi naman niya, kaibigan ko, tita. Sabi ko, sino? Sabi naman niya, di ko alam name niya, tita. Tanong ko sa kanya, babae ba o lalaki? Sabi ni Loy,
Girl, tita. Doon na ako nagtaka kung totoo bang may nakikita talaga siya or may nakukuusap ba talaga. Isang hapon naglaro siya sa labas tapos kami ng fam ko nasa loob lang ng bahay. Nagkakape nang biglang sumigaw ito at umiyak. Eksaktong alas 5 na yon ng hapon. Tinanong siya ng papa ko kung bakit siya umiyak. Bakit ka umiyak, Loy? Inaway ako ng batang babae. Papalo. Bakit naman? Gagalit siya kasi ayaw ko daw sumama sa kanya. Sabi ng mama niya. O tapos, natakot ako kasi dumugo yung mata niya at galit ang mukha niya. Dapat kapag hapon di na dapat yan pinapalabas ng bahay. Baka kung ano-ano nakikita niya, sabi ng papa niya. Ilang araw ang dumaan mula nung may nangyari sa kanya na di namin siya pinapalabas ng bahay. Sa duyan na lang siya palagi, minsan sa sopa namin. At dumating yung araw na di namin inaasahan. Friday yon. Nasa loob kami ng bahay. Kami nila Loloy, papa ko, mama at papa niya. Nagulat kami kasi nasa duyan lang siya noon natutulog. Yung duyan namin ay nasa kusina namin at nandun mama niya sa kusina naglalaba. Nagulat na lang kami nang umiyak siya bigla. Grabe yung iyak niya. Tinawag niya mama niya kaya dali-dali kaming lahat pumunta sa kusina at tignan siya. Tinignan ko rin sipi ko kung anong oras. Eksaktong alas 5 ng hapon nangyari yon. Tinanong siya ng mama niya. Ano nangyari sa'yo, nak? Okay ka lang? Ano bang panaginip mo at napasigaw ka dyan? Kanina pa ako gising, mama. Habang umiiyak siya. Ganon? Kaya pala may naririnig akong umiikbi kanina. Ikaw ba yan? Opo, ma. Ano ba nangyari sa'yo, Loy? May babae pong nakatingin sa akin. Sino? Yung kalaro ko, tita. Sabi niya kunin niya raw ako. Isa lang mata niya, may blood ang mukha niya, tsaka wala pa siyang paa. Tapos, galit siya mama kasi di ko daw or di ako sasama sa kanya. Sabi ko ayoko, takot ako sa kanya. That time, nakatayo ako malapit sa duyan at nakadungaw ako sa kanya. Kay Loy. Nanginginig ako, tumatayo ang balahibo naming lahat. Feel na feel ko yung lamig sa bato ko, as in sobrang lamig talaga. Tawa pa ako nun nung pabiro, kung sabi grabe naman ang lamig, para akong nasa rep. Binuhat ni kuya si Loy, nakayuko lang siya nun, pagtingin niya sa akin sumigaw siyang, "Wag, tita, wag." Habang umiiyak, paglingon ko sa kanya, bigla akong bumagsak. Di ko na alam ang kasunod na nangyari. Nagising ako alas 8 na ng gabi. Sabi ng mama ko, "Ano nangyari kanina? Nahimatay ka. Bakit sumigaw si Loy kanina?" Sabi niya nasa likod mo raw yung babae at sabi ng babae papatayin ka daw niya. Seryoso ka, ma? Huwag mo nga akong takutin, ma. Grabe ka. Di ako nagbibiro. Yun talaga yung sabi ni Loy. Kaya dapat bukas ng linggo magsimba kayo ni Loy at saka papa. Bendisyon na natin tong bahay natin kasi itatapon natin yung duyan. Bakit itatapon? Kasi sabi ni Loy lagi daw niya nakikita yung babae dyan sa duyan. Nakaupo.
naalala ko rin, matagal na yung duyan na yan. 7 years old ka pa lang yan. Ngayon 17 ka na. Tsaka di sa atin yan. Galing yan sa lolo mo. Nakita niya lang yan doon sa lumang bahay ng kapatid niyang matagal nang patay. Kinuha niya lang yan doon kasi maganda daw at binigay sa akin. Baka yung sinasabi ni Loy na babae, baka yan yung nagmamay-ari ng duyan na yan. Kaya pagsapit ng linggo, nagsimba kami ng pamilya ko at pinagdasal ko na sana di na tumaulit sa akin at kay Loy. At sana di na manggulo yung babae. Yun lang po ka Spooky File. Thank you kung mabasa mo ito. And thank you, Jazz Zone. Let's dig into our next story. Hello po, first time ko mag-share ng kwento and this is not my personal experience. Experience ito ng aking mother. So ayun, palagi kasi akong nagtatanong sa kanya about sa kabataan niya noon. Anong mga naging trabaho niya, then may isang kwento na tumatak sa akin about sa mga creepy experiences niya. She was 21 years old that time and nagtatrabaho sila sa mga damitan. 5 silang babae. Okay. Ang gulo ng sulat niya pero ang sabi niya kasi 5 silang bale, 8 silang nagtatrabaho, 4 na babae at 4 na lalaki. That time, pinagstay sila sa isang bahay para pansamantalang dun muna ng ilang linggo at para naman daw may mga tao sa bahay kasi umalis nun amo nila. Since mama ko ang pinaka pinagkakatiwalaan, siya palagi yung mahawak ng pera. Bago umalis yung amo nila, nagbilin daw ito kay mama na wag mong pagbubuksan ng pinto kapag di ko tinatawag ang pangalan mo habang kumakatok. Si mama medyo nawirduhan nung mga oras na yun. And fast forward, nung hinatid na nga sila doon ay nagulat sila kasi sobrang luma ng bahay at malayo ang mga bahay sa pagtutuluyan nila. Ang gulo talaga. Nang makarating sila, naisipan nilang bumili ng makakain at napansin nila na may isang matanda ang panay tingin sa kanila. Maya-maya, lumapit ito at tinanong sila, "Mga iho, doon ba kayo tutuloy?" Sagot naman ng kasama nila, "Ay opo, nay, doon nga po, may problema po ba?" "Buti wala kayong nararamdaman na kakaiba dyan. Halos lahat kasi ng tumira dyan di na nagtatagal." Ipinagwalang bahala na lang nila ito hanggang sa magpapahinga na nga sila. Kapansin-pansin ang pagkaluma ng bahay pero sensya na kayo, umulan kasi sa labas eh. "Buti wala kayong nararamdaman na kakaiba dyan. Halos lahat kasi ng tumira dyan di na nagtatagal." Ipinagwalang bahala na lang nila ito hanggang sa magpahinga na sila. Kapansin-pansin ang pagkaluma ng bahay pero mukhang pangmayaman. Ang mga pinto nito ay jealousy kung saan maaninag mo ang tao sa labas ng pinto kasi may pagka-transparent. Isang kwarto ang
ka nakapukaw ng atensyon nila. Basag ang bintana at may bakas ng dugo ang kumot sa kama. Agad silang lumabas at natakot nung gabing yun. Sama-sama silang natulog. Madaling araw nang maalimpungatan si Mama dahil sa katok, ngunit hindi niya ito binuksan. Dahil naalala niya ang bilin ng kanilang amo na tatawagin lamang siya kung ito ay kakatok at saka siya pagbubuksan. Nagising ang mga kasama at tahimik lamang dahan-dahan. Lumapit si Mama at tinaninag na may nakatayo, ngunit nang sambitin niya ang ngalan ng kanilang amo ay hindi ito kumatok. Bagkus ay kumatok ito ng kumatok lalo, dahil ang lalong pagkatakot nila. Ha? Ang gulo ng sulat niya ng sana gets nyo, no? Itatry natin to i-dissect, okay? Sa ilang araw na pagtira nila doon ay madalas silang makarinig na para bang may kumakain dahil sa tunog ng kutsara at naguhugas ng kamay dahil sa patay sinding gripo. Magluluto dahil sa tunog ng kalan. Hindi na nila to nakayanan, kaya naman tinawagan nila ang kanilang amo para magpasundo at nang ikwento nila ito sa kanilang amo, nakwento ito at sinabi nito na may pamilya daw talagang nanirahan doon sa bahay na yon at masasabi mong mayaman talaga. Hanggang isang araw, pinasok ng magnanakaw ang bahay at sa bintana dumaan. Pinatay nito ang yaya, kaya makikita na may dugo sa isang kwarto at pinatay kasama ang pamilya na nandoon. Nung binili niya ang bahay na yon, hindi niya pa alam na may ganong kwento pala ito, kaya binenta sa mababang presyo dahil walang bumibili nito. From Neneng D. Maganda yung kwento na Neneng D, pero medyo magulo lang yung ano eh. Okay, pero na-appreciate ko to ha. Let's jump into our next story. Hello, Jazone. Please hide my identity po. Call me Michelle. I just recently follow your YouTube. Nakakaliw po marinig yung mga true horror stories from my kababayans. Nakakawala ng homesickness. I am grateful because these YouTube exists. We thank you Hello din sa mga zoners. Please bear with me kasi hindi po ako fluent mag-Tagalog. In all honesty, hindi po talaga ako naniniwala sa mga multo and other bad spirits kasi pinalaki akong isang Seventh-day Adventist. Our religion taught us na katang-isip lang sila. Pero matatakotin ako, kaya pinagpipray ko talaga before na if ever may mga multo. Kahit maramdaman ko sila, wag lang magpakita kasi baka mag-heart attack ako kahit wala akong sakit sa puso. Comedian ka ha. I am from Mindanao po pala. Sorry if medyo mahaba yung introduction. To begin my story, may isang auntie ako na hinahangaan ko. Super close din kami. Siya ang pinakabunso sa 6 na magkakapatid nila Mama. Siya po si Auntie Shane, not her real name. Putol pala yung left leg niya kasi may gangrene siya. According to Google po, gangrene is death of body tissue due to a lack of blood flow or a serious bacterial infection. Gangrene commonly affects the arms,
and legs, including the toes and fingers. It can also occur in the muscles and in organs inside the body, such as gallbladder, but despite that, she managed to be an English professor sa isang prestigious university sa Mindanao. She also managed to open an Italian restaurant. They said na di na daw siya pwedeng manganak pero she fell in love and nagkaanak ng isa. I really look up to her kasi kahit putol yung isang paa niya, napakamasayahin at positive niya sa buhay. She was intelligent also. Marunong din siyang mag-violin. Nag-concert din siya sa mga cities nearby. It was 2003 or 2004 ba yun? Sorry, nakalimutan ko yung year. Basta second year college ako that time. Yung auntie ko ay lumala na condition niya. Dinala siya sa isang kidney institute sa Manila. And then, ibinilik siyang i-hospitalize sa isang hospital dito sa Mindanao. Doon na siya palagi sa hospital kasi lumala na health condition niya. Di ko na po i-name yung city namin. Pasensya na po. Okay po. To make the long story short, that year, di ko siya parating mabisit sa hospital kasi midterms namin. Every time binibisit siya, may mga advices siya. Ang isang advice na hindi ko makakalimutan ay yung huwag masyado mag-plan ng future sa BF mo. May BF kasi ako that time, but I knew in my heart na I belong sa LGBTQ+ community. Sorry if nasali pa itong kwentong to. Until one day, namatay na talaga auntie ko because there were a lot of health complications sa paa at kidney niya. Before we lost her, may mga rumors din na nirape siya ng uncle ko sa hospital bed. Na nakadextrose kahit bedridden na kasi di daw matanggap na mawawala na siya. Ang weird ah. Nang babae din yung uncle ko at talagang sinama pang umakyat sa Mount Apo while my aunt was in pain and dying. Fast forward, nung nasa burol na ng auntie ko, gumawa pa ako ng speech for her. Grabe yung iyak ko. Parang nawalan ako ng gana sa buhay. It was one of the saddest moment of my life. At 19, first time kong naka-experience to lose a loved one. Did you know na the reason kung bakit ang kursong kinuha ko na Bachelor's of Arts major in English was because of her? Ayun, matapos ng ilibing ang auntie ko, ay patuloy ang buhay. She died at the age of 33 pala. So young but she had lived her life. 3 days after her burial, nasa living room ako sa bahay namin around 2 p.m. Nag-study ako noon ng political science na subject kasi may quiz kami at 5:30 p.m. Ako lang pala mag-isa noon. Nag-ring telepono namin. Tunog long distance call. Sa isip ko, sino kaya taga-abroad ang tumawag wala naman akong maisip kasi nasa Mindanao lahat ng family ko. Sinagot ko naman, Bis Residence, hello? Sabi sa kabilang line, Michelle, si Auntie Shane mo ito. Andito ako ngayon sa Kidney Institute. Tulungan mo ako. Hirap na hirap ako dito. Di talaga ako nakasagot. Binaba ko yung telepono namin. Kaboses talaga ng auntie ko, promise. Nanamig at nilagnat ako after nun.
Hindi ko po alam if siya talaga yon or pinaglalaruan lang ako. Kayo po, sa tingin nyo, sino kaya ang tumawag? Until dito na lang po. Thank you for reading. From Michelle. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sana na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Hit the subscribe button there, tapos click mo yung notification bells para updated ka sa susunod nating content or susunod nating spooky story. Spooky! Sa susunod nating spooky, and kung may maririnig man kayong dumadaan na eroplano, kumakalansing na tumutunog na tubig, wala po yun. Malakas lang talaga tong microphone natin, kaya nasasagap niya yung mga unwanted na maririnig nyo, lalo na yung ugong ng upuan ko, kasi medyo sirain na talaga to. Pinilit ko lang talagang upuan to, no? Kaya huwag kayong magulat kung if ever na matumba-tumba ako dito. So, dami na naman natin sinabi. Let's dig into our next story. Hi Jazz Zone, listener po ako ng YouTube mo matagal na. Sana mabasa mo ito. Share ko po yung experience ko nung namatay yung lola ko. Di naman talaga ako naniniwalang susunod talaga yung kaluluwa ng patay after mo dalawin. Pero nag-iba talaga nung ako na mismo naka-experience nun. So yung lola ko po, nung nabubuhay pa, mag-isa siyang nakatira sa bahay niya. Kaya minsan doon talaga ako natutulog sa bahay niya kapag may kasama siya. Lagi niyang binibilin sa akin na huwag ko raw bubuksan yung pinto sa gabi pag may kumakatok. Dahil may kumakatok daw talaga doon na hindi nakikita ng tao. Pero actually nakita ko yun. Bukas po kasi 6 sense ko. Mga around 6 PM na, makahoy kasi sa lugar ng lola ko, kaya mga ganong oras talaga madilim na. Nakahiga ako sa duyan, dala ng pagod, nakaidlip ako ng bahagya. Alam kong nagising ako kasi parang may nagduduyan sa akin at kinakantahan ako. Nakamulat ako noon, kitang-kita ko yung itim na figura ng lalaki. Malaki ang katawan, matangkad na nanlilisik ang mga mata. Gustong-gusto kong gumalaw kaso di ako makagalaw. Palapit siya ng palapit sa akin, hanggang sa sinasakal niya na ako at hindi na ako makahinga. Mabuti na lang nalaglag yung isang pako sa duyan, doon ako tuluyan nakagalaw. Pawis ako noon at di gaanong mainit at parang nahihirapan ako huminga. Fast forward po nung namatay yung lola ko. Kasama ko si mama at yung kaibigan ni mama na manguha ng damit ni lola para daw sa pasabay. Yung isasama sa kanya sa paglibing ng mga 2 days before ilibing yon. Itong kaibigan ni mama, niloko ko na kunin ko yung paborito niyang damit at isama ko para di ako sundan. Tinawanan ko siya kasi nga di ako naniniwala. Isa pa, kabilin-bilinan ng matatandang bumisita sa burol ni lola na wag daw isama yung mga koleksyon niya ng cellphone, baka daw tumawag sa amin. So di ko sinama yung mga phone niya. Dumating na yung araw ng libing, nag-iyakan ng lahat. Magulat ka pag nagtawanan lahat, no? Anyway, nung nasa sementeryo kami, nag-speech ng konti yung kuya ni mama at si mama bago ihatid sa huling hantungan. Doon pa lang sa sementeryo, masama na talaga pakiramdam ko. Mabigat yung katawan ko at masakit ulo ko, kaya di ako pinasama doon sa part
kung saan ilalagay si Lola. Naiwan ako doon sa may shed. After nun, umuwi kami doon sa pinagburulan. Sa kanya nabigay ng pagkain. Okay, ang gulo ng sulat ah. After nun, umuwi kami doon sa pinagburulan. Saka nagbigay ng pagkain sa mga nakiramay at nakilibing. Nakihalubilo pa nga ako sa mga bisita. After nun, mga 3 PM, umuwi ako ng diretso sa bahay namin dahil di ko na kaya. Parang nasusuka na ako na ewan. Nagpaalam ako kaya biniro pa ako ng kaibigan ni Mama na baka sasama sa akin si Lola kaya masama pakiramdam ko. Magpagpag daw muna ako kaso di ako nakinig. Umuwi ako, naligo, nagpahinga. Bandang 5 PM nung nakauwi sila Mama, nilalagnat na ako nun. Maliwanag pa pero nakahiga na ako. Nilalamig buong katawan ko. Sabi ko pagod lang to. Not until 6 PM, may narinig akong tumawag sa labas ng bahay. Malinaw na boses ng lola ko yon. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko yung boses niya na yon. Pag tinatawag niya yung pangalan ng mama ko, as in super linaw ng pagkakatawag niya. Tinawag ko si Mama na nasa kusina. Sabi ko, Ma, may bisita ka ata, tinatawag yung pangalan mo sa labas 2 beses. Pero pagsilip ni Mama mula sa kwarto ko, walang tao. Lumabas siya, walang tao. Tinanong niya ako kung anong boses. Sabi ko, babae, mukhang matanda, baka kailangan ka. Doon nagtayuan ang balahibo ko kasi that time, nagsinkin sa akin na boses ng lola ko yon. Like masakit kasi katawan ko kaya parang wala sa isip ko yung kung anong boses o sino ganon. Pati si mama ko at mga pinsan ko nagkatinginan sila. Doon ko na-realize na sana pinadala ko yung panty na hinahanap niya at nagpagpag ako bago umuwi. Bakit panty? Bakit panty? Pang collection niya, cellphone. Bakit panty? Anyway, takot ba kayo? Bakit kasi panty? Anyway, ewan ko, nasundan niyo ba yung kwento? Kasi ako nasundan ko kasi cellphone, di ba? Cellphone yung collection ng lola niya tapos pinadala yung panty na hinahanap niya. Paano nag-connection yung panty tsaka yung cellphone, no? Ewan ko, nasundan niyo ba? O tanga lang talaga ako ngayon. Okay, let's jump into our next story. Nagsulat na ako about sa isang experience ko. Isa pa lang yon sa napakaraming creepy experience ko simula nung nakakakita na ako. Marami akong nasulat, nasa notes ko lahat. Pag-iisipan ko muna kung i-share ko rin yung bagyo experience ko. Okay. Ikwento ko naman yung experience nila mama sa mismong bahay namin na tinitirahan at ang dahilan kung bakit ako nakakakita. Ito ay kwento lang ni mama ko sa akin. Grade 4 ata ako nun. Hindi ko na matandaan, basta elementary pa lang ako nung lumipat kami sa bahay, which is yung bahay namin ngayon. Yung paligid ng bahay namin ay masukal nung unang mga linggo. Yung bakuran kasi sobrang lawak talaga. Lupa kasi yung ng kamag-anak na nasa Amerika. So naging caretaker kami ng lupa nila.
Isang linggo din na naglinis sila mama at papa ko noon. May poso at kawayan sa malapit sa bahay. Malaking puno ng mangga, eucalyptus at mahogany, as in matatayog talaga. Naalala ko that time nung naglilinis sila malapit sa malaking puno ng kawayan, sumunod ako kasi nakikiusyoso. Bata pa lang ako noon. Tsaka naaliw ako sa talim ng itak ni Papa sa pagputol niya ng kakawate. Uri ng puno. Okay po. Hanggang sa tawagin ako ni Mama sa di ko alam na dahilan at pinapasok sa bahay. Kinagabihan nun, nilagnat si Papa. Di naman daw gaanong mainit si Papa pero mabigat daw ang pakiramdam niya. Hanggang sa kalagitnaan na ng gabi, nung bangungutin siya. Naninigas yung katawan niya tapos umuungol lang siya na parang may kaaway. Lampara pa gamit namin noon na ilaw dahil ano daw? Nikawan ng kawad yung kuryente or ninakawan? Okay. Kasi sabi niya dito nikawan eh. Pero let's change it to ninakawan, okay? Dahil ninakawan ng kawad ng kuryente yung bahay sa tagal na kasing walang nakatira. Nagdasal daw si mama ko at kinausap si Papa kasi di niya magising. Ang eksaktong pagkakasabi niya, kunin mo na yung iba, wag lang yung asawa ko. Kailangan namin siya ng anak ko. After nun, may itim na anino na tumayo mula sa higaan ng papa ko. Tapos nawalan siya ng lagnat. Masigla na siya kinabukasan. Ang nakakalungkot lang after ilang days, nalaglag yung kapatid ko sa sinapupunan ni Mama. Yung time na pala na pinauwi ako may nakita si Papa na itim na figura pero malapit lang sa kanya na nakatingin sa akin. Si Mama naman nakita daw niya din yun pero mas kapansin-pansin daw na mas malapit sa pwesto ko yung nakaputi. In short, dalawang entity yung nandun nung panahon na yon. Simula nun, nakakita na ako ng nakaputing bata na pag-alagala sa puno ng mahogany. Ayoko rin naglalakad doon paggabi kasi talagang sumusunod siya. Hindi lang naman ako ang tinatakot niya pati yung dumadaan na mga tambay. After niya makita yon, di na siya dumaan sa kakahuyan. Again, subscribe to my YouTube channel, Jezone YT, and kung meron ka mga creepy stories, send mo lang sa akin sa aking Facebook. Search mo lang Jezone page. And mas maganda kung meron kang creepy experience o spooky stories. And optional lang naman kung meron kang photos or videos supporting to your creepy experience, no? Optional lang yon. So let's dig into our last story for this episode. Magandang araw po. Sana mabasa mo itong karanasan ko sa aming bahay na inupahan. Taong 2022 nang magsimula itong pangyayari. Nang lumapit kami ng asawa ko sa isang paupahan, maliit lang ito at puro kahoy. Luma na din at puro butas na ito. Ginawa lang namin maayos na loob para presentable pa din tignan. May mga puno din katabi ang bahay namin. Puno ng bulak ng ano daw?
May mga puno din katabi ang bahay namin. Puno ng bulak, mangga kay Mito, at mga iba pang mga puno na di namin ganon kataasan. Tuwing gabi, bago matulog ng asawa ko, napapansin ko minsan na yung mga butas at siwang ng bahay namin. Sinasabi ko sa kanya na tapalan niya ng damit o kahit tape. Ayaw niyo bulkasil? Pero kinabukasan, nagtataka na lang kami na kusa nang nahuhulog yung mga tinapal namin. Di kasi matibay. Kung bulkasil yan, okay yan. Lalagay mo tape, talagang damit, no? Damit, tape, talagang matatanggal yan. Kung bulkasil, okay pa. Hindi matanggal yan, hindi nakakatakot, di ba? Well, anyway, hindi ko naman story kasi nangingialam yung DJ, no? Anyway, isang gabi, nagising ako kasi parang may ibon o pusa sa taas ng bubong. Na kumakalabog, sabi ko sa asawa ko, bugawin niya, tapatan niya ng flashlight. Pero pag lumalabas naman ang asawa ko, wala naman daw siyang nakikita sa taas ng bubong dahil palihis yung bubong. Madali makita kung may pusa sa taas. Para din yung mga bumabagsak, siguro mangga, pabagsak din papunta at hindi mag-stay sa bubong, kaya palihis o paslant pa ang tawag doon. Gabi-gabi kami nakakaranas na may kumakaluskos sa bubong namin, hanggang sa nakakaranas ang asawa ko ng bangungot at mga nakakatakot daw na panaginip. Sabi niya padasalan namin ng bahay, kaya kada gabi ay nagdadasal kami. Hanggang sa nakakita na kami ng minsan may dadaan sa harap ng pinto. Pero pag sinisilip wala. Naglagay na din kami ng mga bantay na aso sa labas para pag may dumaan tatahol. Sa bawat siwang at butas ng bahay ay palagay ko na palaging may nakamasid sa amin at nakatingin. Pati asawa ko ganun din yung pakiramdam. Kahit may dumaan na anino sa harap ng pinto, pero wala namang tao. Hanggang ngayon ay inuupahan pa din namin ang bahay na ito. Iniisip ko palagi na hindi naman nila kami inaano, wag lang din namin silang pakialaman dahil baka matrigger din sa kanila yon. Dahil din naman sa kanila naging madasalin kami. Good thing. Pinagpapasalamat ko din na kahit papano ligtas kami. Again, kung meron kang creepy stories o gusto mong i-share, kung meron kang creepy experience or spooky stories, i-share mo lang sa Jezone page. Yan ay aking page sa Facebook. Jezone page lang ang isa-search nyo. JEZONEPAGE. Makikita nyo na ang page ko. Send nyo lang yung creepy and spooky stories. Indicate nyo na rin yung inyong pangalan para ma-mention ko kayo. And also optional lang kung maglalagay kayo ng video or photos na susupport doon sa stories nyo. And again, thank you sa panonood at sa pakikinig sa akin. Nasaan ka man, kung nasa Facebook ka or nasa YouTube ka, lagi mo lang tatandaan, like mo yung video, comment ka sa baba kung nagustuhan mo yung stories, and also subscribe ka sa aking YouTube channel, Jezone YT, para updated ka sa susunod nating episode. And see you again on the next episode.
Mag-subscribe ka, init-init eh.